Mama! Natigil sa paggawa ng maliit na origami si King. Nang makita niyang umalis ang bata sa tabi niya, marahan niyang sinundan ito ng tingin. Hanggang sa nagtungo ang batang lalaki sa babaeng naroroon, di kalayuan sa pwesto nila. Umangat ang tingin niya sa babaeng ng estatwa, habang nakatitig sa kanya, hanggang sa tuluyan na nga magtama ang mata nilang dalawa. Nancy. Nagugulat na sambit ni King, kasabay ng pagtayo sa pwesto niya. Mama, tinuturuan ako ni Kuya na gumawa ng maliit na bibi gamit ang plastic wrapper. Natutuwang kwento ni Harold sa nanay niya. Bago niya hinila si Nancy, at dinala na nga sa mismong harap ni King na hanggang ngayon ay nagugulat pa rin na makita siya sa lugar na iyon. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Maraming kwento ng pag-ibig sa mundo. May mga naghahangad na makatagpo ng isang taong magpupuno sa kakulangan nila. May mga tao rin namang naghahangad ng taong aalagaan at mamahalin sila. Maraming kwento ng pag-ibig sa mundo na talaga namang kaaya-aya. At kabilang narito ang kwento ng pag-ibig na nasa tunay nga, nasa maling tao nga lang. Bahagi na ng buhay natin ang masaktan at makasakit ng hindi naman natin sinasadya. Pero kung ikaw ang nasa sitwasyon na nakasira ka na ng relasyon, mas pipiliin mo bang isiksik ang sarili mo sa taong iyon? O umiwas na lang para wala ng problema? Papasok na ako, Ma. Mabilis na tumakbo si Nancy pababa ng hagdan nang matanaw niyang nanay niyang abala sa paghahain ng almusal. Isang halik sa pisngang iginawad niya rito bago siya nagpatuloy sa pagtakbo palabas ng pintuan. Hindi ka man lang ba kakain, Nancy? Habol ng nanay niya sa kanya. Hindi niya na nagawang sagutin dahil sa pagmamadali. Unang araw niya sa trabaho ngayon, kaya naman nararapat lang talaga na pumasok siya ng maaga. Pero dahil sa pagkikita nila ng kaibigan si David kahapon, nahuli siya ng gising kaninang umaga kaya naman. You're late. Bungad agad ng manager kay Nancy. Pagkapasok niya pa lang sa loob ng department, agad siyang nagbaba ng tingin nang makita ang galit na mukha ng manager niya iyon. Unang araw mo sa trabaho ngayon, pero late ka kaagad. Paano ka tatagal sa trabaho niyan kung ganyan ang oras ng pasok mo sa trabaho? Alam mo naman na ayaw ni sir sa ganyan. Hindi ka ba na-orient bago ka pinapasok dito, ha? Dagdag pa nitong sambit. Hindi na rin naman siya nagtaka pa nang ito agad ang bunga dito sa kanya ngayon dahil natitiyak niyang sa oras na may mali siya. Damay ito. Damay silang lahat dahil sa kanya. Na-orient naman po. Ayun naman pala eh. Bakit late ka pa rin ngayon? Pasensya na po talaga, sir. Nagkaroon lang po talaga ng puro ka excuses. Sabat ng isa dahilan upang mapabaling silang dalawa roon. Ganyan ka ba talaga sa dati mong trabaho, Nancy? Dagdag pa nito, bago sila hinarap ng lalaking taas kilay na ngayong nakahalukip-kip sa harapan nila. Hindi kita tinanggap sa kumpanya ko para sa mga lame excuses mo. Now, get back to work. Pinagmasdan saglit ni Nancy ang binatang iyon. Halata sa mukha nito ang inis. Bagay na hindi niya ikinagulat pa. Matangos ang ilong nito. Clear-cut na buhok. At halata sa postura na may kaya talaga. Kung hindi lang talaga siya nito binubughan ng apoy ngayon, ay hindi talaga siya magdadalawang isip na purihin ito sa angkin nitong kagwapuhan. Pero dahil nga sa unang impresyon nito sa kanya, hindi na rin naman siya nagtaka pa nang sa mga sumunod na buwan ay pulit-ulit din siya nito kung pagbunutan ng galit. Tanga! Singhal ni King sa sarili niya bago siya bubayan sa sekretarya niyang si Nancy. Marahan niyang nilagay sa desk ang files na binigay ni Nancy sa kanya. Wala namang nagawa ang dalaga kung hindi ang mapabuntong hininga habang nakayuko sa harapan ng mesa ng boss niyang si King. Hindi ka ba na-orient sa trabaho mo, Nancy? Iyon po ang... Hindi yan kailangan ko. Pero ang sabi ni... Hindi, iyan ang kailangan ko. Kanino ka ba talaga maniniwala? Sa manager na iyon o sa boss mo? Putol ni King sa kanya. Sa bawat salitay may halong diin. Do it again. Wala akong pakialam kung mahuli ka pa sa pag-uwi. Tapusin mo yung trabaho mo. Hindi ka uwi hanggat hindi mo natatapos iyan. Saad pa niya bago siya tumayo sa mesa niya at iniwan ang dalaga roon. Hindi malaman ni King kung bakit ganito lang kabilis ang pagtibok ng puso niya sa tuwing si Nancy ang makakaharap
at makakausap niya. May 3 buwan pa lang si Nancy sa trabaho niya. Kaya naman hindi niya maintindihan kung bakit ganito na lang kung tumibok ang puso niya para sa dalaga. Dahil ba ito sa paulit-ulit niyang pagpuna kay Nancy? O baka naman dahil lang ito sa palagi sila magkasama sa isang lugar ng sekretarya niya? Hindi ko alam kung anong problema yun sa akin. Pagkakita niya pa lang sa kaibigan niyang si David ay ito agad ang bunga din Nancy. Medyo malalim ang gabi nang makauwi siya, kaya naman hindi na rin siya magtataka pa kung sakali mang magkulang na naman ang oras ng tulog niya. Ganito kasakit ang ginagawa ng boss niya sa kanya. Kulang na lang ay doon siya nito patirahin sa opisina. Baka naman may gusto sa'yo? Tanong ni David bago siya ngumisik kay Nancy. Ganun ang lalaki, Nancy. Baka ginagawa niya lang yun para makuha ang atensyon mo. Hindi naman ako maganda. At saka kung may gusto siya sa akin, hindi niya ako pahirapan ng ganun. Magkaroon mo lang siya ng delikadesa, kahit para sa work lang. Imagine, David, nasa work kami tapos ganun siya kung makaasta sa akin. Hindi na rin ako magtataka kung walang sekretaryang tumatagal sa trabaho nila kapag siyang kasama. Sobrang sama ng ugali ng lalaking iyon. Magkakasunod yung hinaing sa kaibigan na tinawanan lang nito. Kung may iba lang akong papasukin, hindi ko na talaga pagtitiisan yung lalaking iyon. Promise, aalis agad ako kung may malilipatan ako. Sayang naman ang opportunity kung aalis ka, Nancy. At saka, mahirap makahanap ng trabaho lalo na ngayon. Kung ako sa'yo, tiyagaan mo na lang. Mas okay na yun kaysa sa wala. Sagot ni David sa kanya bago siya ngumiti sa kaibigan. Sa una lang naman iyan, Nancy. Hindi magtatagal. Magkakasundo rin kayong dalawa. Kailangan mo lang talagang kuhanin ang kiliti niya para magkasundo kayong dalawa. Sa paanong paraan? Magkilitian kaming dalawa? Angal ni Nancy na tinawanan niya na lang. At saka malabong magkasundo kami ng lalaking iyon. Never kami magkakasundo ng lalaking iyon, David. Ako na nagsasabi sa'yo. Never. Kinabukasan, tulad ng nakagawian ay, halos mapablikwas muli si Nancy sa kinahigaan niya. Pasado 3:00 na ng madaling araw kagabi, nang matapos siya sa trabahong ibinigay ni King sa kanya. 5:00 na rin siya nakauwi sa bahay, dahil sa naging pagkikita nila ni David kanina. Kaya naman hindi na siya nag-abala pa na mag-almusal ng nagising at makapag-prepare. Pansin ko, anak, may ilang linggo ka nang hindi nag-aalmusal bago magtrabaho. Namamayat ka na rin, Nancy. Saad ng nanay niya. Nang makababa siya, tumanggi na naman sa alok nitong almusal sa kanya. Gaano ba kaimportante iyang trabaho mo? At bakit inabot ka na rin ng 5:00 ng madaling araw sa pag-uwi? Nagkita kami ni David kanina kaya late akong nakauwi, ma. Aniya bago siya dumampot ng isang piraso ng pandesal sa hapag bago siya humalik sa pisngi ng nanay niya para magpaalam. Muna na ako, ma. Anong oras ka na namang uwi mamaya? Gaya ng dating gawi. Pasigaw niyang sagot nang makalabas siya sa pintuan. Agad na umarko ang kilay ni King sa inis nang makita niya sa wristwatch na may kalahating oras ng late ang sekretarya niya sa trabaho. Naroon siya ngayon sa lobby at kunot nung nakaupo sa sofa habang naghihintay kay Nancy. Lahat halos ng empleyadong napaparaan sa gawin niya ay nagtataka dahil ito palang yata ang kauna-unahang pagkakataon na nakita nilang boss na naghihintay roon. Baka naman may importanteng tao na hinihintay. Rinig niyang bulong ng 2 babaeng naparaan sa gilid niya. Kasi diba, hindi naman siya naghihintay ng ganyan katagal dyan. Baka nga, mas lalo siyang niinis nang dahil sa mga narinig. Bubuka na sanang bibig ni King para questionin ang 2 pero halos makagat niya ang sariling dila nang makitang pagbukas ng elevator at agad iyong iniluwas si Nancy. Pawis na pawis at halata sa mukha ng dalaga na pagod at puyat. Sa halip na maaway, kunot-noo niya itong pinagmasdan at nang sandaling mag-cross ang mata nilang dalawa ni Nancy, tsaka lang siya nagdesisyong tumayo at maglakad patungo sa direksyon ng dalaga. What took you so long, Nancy? Tanong ni King nang tumayo siya sa harap ng dalaga habang nakahalukip-kip. Kalahating oras? Really? Anong tingin mo sa trabaho mo rito sa kumpanya ko? Laro? Sir, nagkaroon lang po ng aberya sa... Hindi ka talaga maubusan ng paliwanag, ano? Tanong ni King sa kanya na ikinambuntong hininga niya na lang. Isa pang late mo. Tanggal ka na. Naintindihan mo ba ako? Hindi pa man nakapagsasalita si Nancy ay dali-dali nang nagmarcha si King paalis ng lugar niya iyon.
Hindi niya alam kung bakit gano'n na lang ang galit niya sa dalaga. Pakiramdam kasi niya may iba pa siyang nararamdaman maliban sa inis na iyon para sa dalaga. Normal lang ba iyon? O baka naman, nahulog na siya ng paunti-unti sa sekretarya niya? Nancy, nabalitaan ko yung nangyari sa iyo kanina. Kunot nung lumingon si King sa mesa ni Nancy. Nakatalikod sa gawin niyang dalaga kaya naman, malaya niyang napagmamasdan mula sa kinaroroonan niya ang trabaho nito. Mainis na sana siya sa ginagawang pag-iistorbo ng empleyado niya sa sekretarya niya pero nagulat siya sa mga sumunod na narinig mula rito. Okay ka lang ba? Okay lang ako, Jin yun. Salamat. Sagot ni Nancy. Walang ibang nagawa si King kung hindi ang mapaismid bago siya nagtungo sa direksyon ng dalawa. Hindi naman napansin ng dalawang empleyado ang presensya niya kaya naman muli ulit silang nag-usap. Narinig ko mula sa labi yung nangyaring karambola. Hindi na sana ako akyat dahil may trabaho pa ako pero nung malaman ko mula sa empleyado sa baba, nakasama ka raw sa mga nasugatan. Nag-alala talaga ako. Natigilan si King sa paglalakad nang marinig niyang sinabi nito. Ito ba yung aberyang sinasabi ni Nancy kanina? Isang tipid ng ngiti lang iginaw ni Nancy sa kasama niya bago siya umiling dito. Simpleng galos lang naman ang natamo ko kaya hindi naman nakailangang. Anong galos? Ang laki nito oh. Wika ni Jin yun. Bago niya kinuha ang kamay ni Nancy nang subukan nitong iiwas iyon. Baka may infection ka kung hindi tumagapan agad. Nang dahil sa narinigay, bahagyang natawa si Nancy. Ano ka ba, Jin yun? Simpleng sugat lang yan. Malayo yan sa bituka, kaya huwag kang mag-alala. Aniya sa kaibigan. Nang makita ni Nancy ang pag-alala sa mukha ni Jin yun, ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang tipid ng umiti rito. Huwag kang mag-alala. Ayos lang talaga ako. Agad na naputol si Nancy sa sasabihin niya nang sandaling hablutin ng kung sino sa gilid niya ang kamay niya mula sa pagkakahawak ni Jin yun. Maging si Jin yun ay nagulat nang makita niya kung paanong kunot noong suriin ni King ang sugat na nasa kamay nang nagugulat rin si Nancy. Ano pong... Saan ang galing ito? Kunot noong tanong ni King bago siya nagbaba ng tingin kay Nancy na hindi alam kung paanong sasagutin ang katanungan niya. May sugat ka na nga. Hindi mo pa magamot? Ano bang ginagawa mo para... Ayos lang po ako, sir. Sagot ni Nancy sa kanya, kasabay ng pagbawi ng sarili niyang kamay mula sa pagkakahawak ni King. Hindi naman ito gaano kalalim para pagalitan mo po ako ng ganyan. Nancy. Tawag ni Jin sa kanya, ngunit hindi siya sinagot nito. Hindi kita pinapagalitan. Nag-aalala lang ako sa iyo na... Sagot ni King na agad niyang pinutol lang, mag-angat ng tingin sa kanyang dalawa. Peke siyang naubo upang maibsan na rin ang pamumula ng mukha niya dahil sa salitang nabitawan. Nag-alala lang ako na baka hindi mo naman mapasa sa oras yung trabahong binibigay ko sa iyo dahil ganun ka naman talaga, hindi ba? Gagawa ng alibay para hindi matapos yung trabaho mo. Umismid siya kay Nancy bago bumaling kay Jin yun, na hanggang ngayon ay nagugulat pa rin si inakto niya kanina. Miss Alcantara, pakidala si Nancy sa infirmary para ma-check ang sugat niya. Yes, sir. Hindi na kailangan, sir. Ano, Nancy? Baling ni King sa kanya na animong naiirita na sa paulit-ulit niyang pagtanggi. Pati ba naman sa utos ko? Hindi ka susunod? Hindi naman nakasik talaga kailangan, sir. Kailangan dahil baka may infection niyan. Walang ibang nagawa si Jin yun kung hindi ang napangangang magtakip ng bibig dahil sa sagutan ng dalawa sa harapan niya. Dati-rati ay para bang sa mga chismis lang mula sa labi niya. Narinig na magkaaway nga talagang dalawa at para silang mga aso't pusa pero ganito na lang ang gulat niya nang mapagtantong marahil ay tamang balitang kumakalat sa baba kung saan siya nagtatrabaho. Ano naman ngayon, King? Singhal ni Nancy nang mapuno dahil upang mas lalong magulat si Jin yun. Habang si King naman ay nagtiim na lang ng bagang sa labis na pagtitimpi. May infection man o hindi, wala ka nang pakialam doon. At saka, hindi porket empleyado mo ako, may karapatan ka ng utus-utusan ako. Wala kang karapatang diktahan ako sa mga personal choices ko sa buhay. Nancy, tama na iyan. Pigil ni Jin yun sa kanya bago siya pumagitna sa dalawa. Ako na pong magdadala sa infirmary kay Nancy. Una na po kami, sir. Habang nasa infirmary si Nancy, sinamantala ni Jin yun ang pagtatanong iyon upang ma-question ng dalaga.
Kahit nawala sa mood si Nancy ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang sagutin lahat ng tanong ni Jinian. At nang sa ganun ay, malinaw niya sa kaibigan lahat ng narinig niya na pagtatalo nila ni King sa harapan niya kanina. Napuno lang ako dahil madalas niyang gawin yan sa akin ever since. Nagtrabaho ako rito sa kumpanya niya. Paliwanag niya pagkatapos ng ilang segundong pananahimik mula sa mga napag-usapan nila kanina. Akala mo kung sinong boss kong makaporma. Tama naman lahat ng sinabi ko kanina, hindi ba? Hindi porket empleyado niya ako. May karapatan na siyang diktahan ako sa lahat ng ikikilos ko. May sarili akong utak. May sarili akong desisyon. Magdidesisyon ako para sa sarili ko, hindi para sa kanya. Easy lang, Nancy. Natatawang saan Jin yun. Bago siya lumapit sa kaibigan upang makausap ito ng masinsinan. Pwede mo namang sabihin sa kanya iyan ng maayos. Hindi mo naman siya kailangang sagot-sagutin ng ganyan dahil boss natin siya. Paano kung tanggalin ka niya sa trabaho dahil sa ginawa mo? Eh di nawalan ka pa ng trabaho. Kung tatanggalin niya ako, di sige. Sagot ni Nancy nang wala sa pag-aalinlangan na ikinabuntong hininga na lang ni Jin yun. Maghahanap ako ng ibang trabaho kung yun lang ang tanging paraan para makalayo ako sa kanya. Aniya bago siya umismit. Nang hapon ding iyon ay personal na pinatawag ni King si Nancy sa opisina niya. Nung unay, nagdadalawang isip pa si Nancy sa pagpunta ngunit. Nang makadalawang beses na si King sa pagtawag sa kanya ay wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang magtungo sa opisina ni King. Gustuhin niya mang iwasan ng binatay, hindi niya rin naman magawa dahil paano kung tungkol sa trabaho kaya siya nito ipinatawag? Pinapatawag mo raw ako, sir? Bunga din Nancy nang makita niya si King na nakaupo sa mesa nito. May ilang di pa ang layo niya sa kanya. Kung may kailangan po kayo para sa reports. I'm sorry. Saan ni King? Bago siya pa sekretong umismid lalo na nang makita niya kung paanong unti-unting lalaki ang mga mata ni Nancy nang dahil sa narinig mula sa kanya. Alam ko na nag-init ang ulo mo kanina. Pareho lang tayo. Pero dahil sa akong may pinag-aralan sa ating dalawa at bilang professional na rin, ako nang humihingi ng pasensya at pag-unawa sa mga nasabi ko sa iyo kanina. Sinasabi ba niya na wala akong pinag-aralan sa inakto ko kanina? Angil ni Nancy sa isip habang kunot noong nakatitig kay King. Tulad ng sinabi ko kanina, nag-aalala lang ako sa iyo dahil baka makapekto pa yung sugat mo sa trabaho mo, Nancy. Mahirap magtrabaho na may sugat sa kamay. Inaalala lang kita. Hindi niyo naman po sa kailangan mag-alala, sir. Kaya ko pong sarili ko. Sagot niya bago siya peking umiti kay King. Ngayon po nasital na natin to. Pwede na po ba akong bumalik sa mesa ko para ituloy na rin ang naiiwan kong trabaho? Sa katunayan po kasi, marami talaga akong reports ngayon. Hindi niyo na po kailangang mag-alala dahil hindi naman nagiging sagabal ang sugat ko. At isa pa po, nagamot na po ito. Kung mararapatin niyo po, babalik na ako. Mahirap din po kasi kapag inabot ng gabi sa, alam niyo na, trabaho. Kumunot ang noo ni King sa sinabi niya ngunit sa halip na punain iyon ay bumuntong hininga na lang siya. Okay then. Tatalikod na sana si Nancy ngunit agad siyang natigilan. Nang muli ulit nagsalita si King. Nancy, I know things have been rough between us lately and I want to make it right. Sad ni King kasabay ng paglunok nang makita niya kung paanong bumaling si Nancy sa direksyon niya. How about we have dinner together tonight as a peace offering? Nang dahil sa narinig ay bahagyang natawa si Nancy. Bagay na ikinapula ng mukha ni King. Hindi niya alam kung mapipikon o may insulto ba siya sa narinig sa pagtao ni Nancy sa sinabi niya. Hindi na po kailangan ng peace offering, sir. Okay na po yung sorry na sinabi niyo kanina. At saka isa pa po, hindi naman po ako nagtatanim ng galit. Mukha naman po kayong sincere kaya quits na tayo. Ngiti ni Nancy bago siya tumango upang magpaalam. Muna na po ako kung wala na po kayong kailangan. Hindi na rin naman hinintay pa ni Nancy na magsalita pa si King. Kaya naman bago pa magsalita si King ay nagmamadali na siyang lumabas ng opisina nito. Doon sa labas, walang ibang nagawa si Nancy kung hindi ang dahan-dahang mapahawak sa dibdib niya dahil sa tensyong nararamdaman niya magmula pa kanina. Kailan pa naging ganitong nararamdaman niya sa tuwing kausap niya si King? Sa kabilang bahagi naman ng lugar kung nasan si Nancy, naroon sa loob ng opisina si King. Wala siyang ibang nagawa kung hindi magtiim ng bagang dahil sa ginawang pagtanggi ni Nancy. Nare-reject ba siya nito? Rejection na ba iyon? Hindi ako makapaniwalang nasabi ko iyon.
Angil ni King sa sarili kasabay ng pagsuntok sa mesa niya. Wala siya sa mood buong maghapon, kaya naman halos lahat ng mga empleyadong nakakasalubong niya ay panayang iwas sa kanya. Napaangat din ang kilay ni King na makita niyang wala na sa mesa niya si Nancy. Nasaan si Nancy? Tanong ni King kay Genuine. Nabahagya pang nangitla at namula. Nasaan si Nancy? Hindi pa tapos ang shift niya. Sir, nag-clock out na po siya. May importante daw po siyang pupuntahan kasama ng kaibigan niya. At hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Reklamong singhal ni King kay Genuine. Nabahagya pa nitong ikinatras. Seriously? Paano kung may importante pala akong ipapagawa sa kanya na kailangan matapos niya ngayong gabi? Hindi niya magagawa. Kasi sir... Buisit. Mura niya si isip bago niya tinalikuran si Genuine. Wala namang ibang nagawa si Genuine kung hindi ang mapakagat sa labi bago siya nagdesisyong padala ng mensahe si Nancy. Ano yan? Tanong ni David nang makita niyang abala sa pagtitig si Nancy sa sarili nitong cellphone. Abot na naman ba sa work? Si King, hinahanap daw ako. Alam mo na, baka tutorturin na naman ako sa tambak na reports. Sagot ni Nancy dahilan upang bahagyang matawa si David. Saan nang ulit tayo pupunta, Dave? Sa The Terrace. Alam ko masarap daw yung smoky ribs nila doon. Gusto mo bang subukan? Tanong ni David sa kanya na nangingiti niyang tinanguan. Bata pa lang ay mag-asama na si Nancy at David, kapatid ng turing nila sa isa't isa. Wala na yata silang sikreto sa isa't isa na hindi nila nalalaman. Kumbaga lahat ng sikreto ni Nancy, alam ni David. At lahat naman ng sikretong mayroon si David. Alam na alam ni Nancy ang bawat detalye roon. Dati pang gustong ligawan ni David si Nancy. Pero dahil nga sa pagkakaibigang meron silang dalawa, hindi na siya nagdesisyon pang manligaw. Dahil natatakot siya na baka masira lang kung anong meron silang dalawa kung sakali mang pumasok sa isip niyang ligawan si Nancy. Natatakot siya na baka masira lang lahat kapag nasaktan niya si Nancy. At ayaw namang mangyari yun sa kanilang dalawa. Sir, tawag ni Genuine nang sandaling habulin niya si King sa pagmamarcha. Naiwan niyo po yung relasyon niyo sa opisina. Naroon na sila sa tapat ng restaurant nang bigla na lamang huminto si King sa paglalakad dahilan upang bahagya pang bumundol si Genuine sa likod niya. Sir, naiwan niyo po yung relasyon niyo sa opisina. Hindi ko na po kayo nahabol dahil... Hindi bumaling ng tingin si King sa direksyon niya. Kaya naman walang ibang nagawa si Genuine kung hindi ang umismid bago siya bubaling sa tinitigan ni King. Dito na bahagyang umawa ang labi niya nang makita niya si Nancy na masayang kausap ang kaibigan nito. Hindi ro nagulat si Genuine dahil mas nagulat pa siya sa emosyong nakita niya sa mga mata ni King nang pagmasdan niyang dalawa mula sa malayo. Nagsisalos ba siya? Sir, nag-clock out ka ng maaga para lang makipag-date? Singha ni King nang hindi niya mapigilan ang sarili niya. Halos mabuwal si Genuine nang bigla na lamang naglakad si King palapit sa dalawa. Dito bumaling si Nancy habang si David naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang magtaas ng kilay. Talagang ipagpapalit mo yung trabaho mo? Para na sa pakipaglandian? Wait, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Nancy. At nang makita niyang iritasyon sa mata ni King ay bahagya na siyang natawa. Bakit? Akala ko ba nagkasundo tayong dalawa kanina? Hindi kita binigyan ng posisyon sa kumpanya ko para lang mag-clock out nang maaga para sa isang walang kwentang tao. Sinong sinasabi mo walang kwenta? Sabat ni David. Ano bang ikinapuputok ng butsi mo? Ikaw, isn't it obvious? Tanong ni King bago siya humakbang patungo kay David. Ano bang relasyon mo sa sekretarya ko, ha? Hindi naman nagpatinag si David sa ginawa niya at sa halip na umatarasay, nanatili lang ito sa kinatatayuan niya habang matalim na nakatitig kay King. Wala namang nagawa si Nancy kung hindi ang pumagitna sa dalawa. Habang si Genuine naman ay nagugulat na lang na hinatak ang braso ni King na hindi naman ito ikinatinag. Kaibigan niya ako eh. Ikaw, ano ka ba niya? Tanong ni David na ikinatiim ng bagang ni King. Kumakaasta ka para bang pag-aari mo si Nancy ah. Baka nakakalimutan mo, boss ka lang. Kaibigan ako eh. Ikaw ba? Maliban sa boss, anong papel mo sa kaibigan ko? Bakit? Kapag ba tinanggal ko sa trabaho yung si Nancy, mabibigyan mo ba ng trabaho yan? Hindi, pero masasamahan ko siya sa paghahanap. Sagot ni David na
Ikinapikit na lang ni Nancy dahil hindi niya yata kayang kontrolin ang kaibigan niya ng mga oras na iyon. Sa tingin ko nga, tama lang yung naisip na ideya ni Nancy na umalis na sa trabaho niya. Kung ikaw lang din naman magiging boss ng kaibigan ko, mas mabuti pang mawala na lang siya ng trabaho. Wala din namang saysa na magkaroon ng swapang at mapagmataas na boss tulad mo. Kaya mas mabuti na lang na mag-resign na lang siya. Anong sinabi mo? Sigaw ni King sabay kwelyo kay David na hindi naman ito ikinatinag. Ulitin mo yung sinabi mo. Gusto mo talagang ipinagdidikdikan sa'yo lahat, ano? Ngisi ni David sa kanya. Bago pa man sila magkasakitan ay umawat na't pumagit na si Nancy sa kanilang dalawa. Si Jinwei naman ay nag-aalalang humawak sa braso ni King. Subalit mabilis itong tinapik ni King. Kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi manatili sa likuran nito. Kayong dalawa, nasa public place tayo. Na hindi ba kayo nahiya na nag-iskandalo kayo sa ganitong klase ng lugar? Ang tatanda niyo na. Grow up! Sigaw niya sa dalawa. Bago siya bumaling ng matalim na titig kay King na walang ibang nagawa kung hindi ang umismid sa kanya. At ikaw, mag-uusap tayo bukas. Wala akong pakialam kung tagalin mo ako sa trabaho. Why would I fire you? Natatawang singhal ni King sa kanya bago siya umismid kay Nancy. Kaya pala hindi mo matanggap yung inalok ko sa'yo kanina. Dahil may kasama ka na. Ano sinasabi mo, King? Tanong ni Nancy. Bakas ang kuryoso sa mukha ni David nang marinig niya iyon. Umaasa siya ng sagot mula kay King noong mga oras na iyon. Pero sa halip na sagutin ni King si Nancy, wala siyang ibang nagawa kung hindi ang umismid sa kanila. At mabilis na nga silang iniwan sa lugar na iyon. Naiwan doon si Jinwei na ngayon ay hindi alam ko anong gagawin. Ang magtanong ba o sumunod pa alis kay King? Sa huli walang ibang nagawa si Jinwei kung hindi ang kagatlabing umalis dahilan upang maiwan doon si Nancy. At David na ngayon ay pinagtitinginan na rin ng mga tao roon. Dahil sa ginawa ni King na pagsugod ay hindi na natuloy ang lakad nilang dalawa. Kaya naman kinabukasan, bakas ang galit sa pagmamarcha ni Nancy nang sandaling pumasok siya sa trabaho. Tulad ng nakagawian, naroroon naman si King sa lobby at abala na naman sa paghintay sa pagpasok niya. Himala, ang aga mo yata. Tanong ni King na animong nang aasar lalo na nang ngumisi siya kay Nancy. Anong problema? Wala ka bang alibay? Hindi ka ba napuyat kasama ng kaibigan mo? Why are you doing this to me, King? May nagawa ba akong mali sa'yo? Sinaktan pa kita? Kunot noong tanong ni Nancy na hindi sinagot ni King. Sa halip ay ngumisi lang siya kay Nancy sa mga tanong nito. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla ka nalang nagkaganito. Okay naman tayo ah. Kahit hirap na hirap ako, ginagawa ko pa rin yung trabaho ko sa'yo. Lahat ng trabaho ko. Inaayos ko kaya hindi ko maintindihan kung bakit ganito ka nalang kung makitungo sa akin. Boss mo ako, Nancy. Yun na nga eh. Kaya nga hindi ko maintindihan kung bakit pati sa personal kong buhay kailangan mo pang makialam. Bakit, Nancy? Tingin mo ba magagalit ako ng ganito kung wala kang ginawang masama? Sagot ni King na nagpataas sa kilay niya. Makikialam ako dahil binabayaran kita ng maayos. Binabayaran kita ng maayos hindi para mag-clock out ng maaga. Binabayaran kita ng maayos para magtrabaho. Hindi para mag-entertain ng kung sino-sinong lalaki dyan. David is my friend. For Pete's sake, King. Wala akong pakialam kung kaibigan mo siya o nobyo. Singhal ni King sa kanya. Ang sinasabi ko sa'yo, unahin mo munang trabaho mo bago ka lumandi. Lumandi? Natatawang singhal ni Nancy. Bago siya kunot nung lumingon kay King, na ikinapula naman ang mukha nito. Alam ko na kung bakit ka nagagalit ng ganyan. Nagagalit ka dahil mas inuuna kong tanggapin ang offer ni David kaysa sa'yo ano. Na mas tinanggap ko ang offer niyang kumain sa labas kaysa mag-dinner kasama mo. Iyon ang kinagagalit mo, di ba? Hindi ba? Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa si King. Kung hindi ang kunot nung umismid sa kanya. Mabuti na lang. At wala pang ganong tao sa labi ng mga oras na iyon. Dahil kung hindi, baka pinagpiprestahan na rin sila ngayon ng mga empleyado niya sa kumpanyang iyon. King, nagsiselos ka ba? Tanong bigla ni Nancy dahilan upang bumaling ng matalim na titig si King sa kanya. Kasi hindi ka naman kaganyan kung hindi ka nakakaramdam ng selos. Umamin ka nga sa akin. Nagsiselos ka ba? Pinagsasalasan mo ba sa David? Kaya ka nagkakaganyan?
Hindi sumagot si King. Kaya naman mas lalo lang lumapad ang ngisi ni Nancy sa labi. Ngisi ng nang-aasar. Nagsiselos ka nga. Ano naman ngayon sa'yo kung nagsiselos ako? Mariing tanong ni King sa kanya na unti-unting ikinalaki ng mga mata ni Nancy sa gulat. Unti-unting lumapit si King sa kanya. Kaya naman walang ibang nagawa si Nancy kung hindi ang nagugulat na umatras hanggang sa tumamang likuran niya sa gilid ng sofa. Oo, Nancy. Nagsiselos ako. Ano? Masaya ka na? Nagbibiro ka lang. Mukha ba akong nagbibiro? Tanong ni King. Bago siya ngumisyat, yumuko hanggang sa naglevel ang mata nilang dalawa. Yes, I'm jealous. At alam mo ba kung anong nakakatawa, Nancy? Bumaba pa si King mula sa pagkakayuko niya bago siya bumulong sa tenga ni Nancy. I think I like you. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Gustuhin mang umiwas ni Nancy kay King ay para bang imposible naman para sa kanyang gawin ang bagay na yun, lalo na't boss niyang iniiwasan niya. Nung unay, gusto niyang matawa nang umamin si King sa kanya, lalo na nang magsimula itong magpapapansin sa kanya. Pero habang tumatagal ang araw na magkasama silang dalawa, doon tila ba napapatunayan ni Nancy sa sarili niya na totoo lahat ng ipinapakita ni King sa kanya. Hanggang sa pagtanggi ni Nancy sa kanya, nung unay, unti-unting nagbago lalo ang nagsimula na ring mahulog ang loob ni Nancy sa kanya. Willing ako maghintay hanggang kailan ka maging handa. Saan ni King nang sandaling mapag-isa sila sa conference room. Malungkot na ngumiti si King sa kanya na ikinapula naman ang mukha ni Nancy. Kahit abutin ka pa ng ilang taon, kahit abutin pa ako ng 2 dekada sa panliligaw at paghintay sa'yo, maghintay ako hanggang sa maging handa ka nang tanggapin ako. Hindi ko alam, King, kung posible ba talaga iyang mga sinasabi mo. Natatawa niyang sabit kasabay ng pag-iling. Hindi naman kasi halata sa'yo na sincere ka sa feelings mo sa akin. Pakiramdam ko, niloloko mo lang ako, kinagago mo lang ako. Gusto mong makaganti sa lahat ng ginawa kong pananaboy sa'yo noon, kaya nandito ka para guluhin ang isip ko. Hindi ako nagsasayang ng oras para lang sa isang babae, Nancy. Unless, tipo ko siya. Sagot ni King sa kanya bago siya lumapit kay Nancy at marahan itong isinandal sa pader na ikinapula naman ang mukha nito. Ngumiti si King sa kanya bago bumaba ang tingin niya sa labi ni Nancy. Gusto kita, Nancy. Gustong gusto kita. Kaya maghintay ako kahit nag-gaano pang katagal ang abutin ko sa paghintay sa'yo. Hindi mo na kailangan maghintay ng ganung katagal, King. Sagot ni Nancy kasabay ng paglunok, lalo na nang makita niya kung paanong nangunot ang noo ni King sa sinabi niya. Pumapayag na ako. Magmula sa araw na to, girlfriend mo na ako. What? Gulat na tanong ni King, ngunit naroon ang ngiti sa labi niya. Tama ba yung narinig ko? Natatawang umirap si Nancy sa kanya, kaya naman dahil sa labis na saya, mabilis siyang hinalikan ni King sa labi na ikinangiti niya na lang. Natigil lamang sila sa halikan nang marinig nilang bumukas ang pinto ng conference room. At iniluwa nito si Genuine na nabigla sa nakita. Namumula pa ang mukha ni Genuine nang bumaling silang dalawa rito. Naistorbo ka ba kayong dalawa? Tanong niya na animong nahiya na tinawanan na lang nilang dalawa. Pagkatapos ng 2 taon ay, dito na nga nagdesisyon si Nancy at King na magpakasal. Kahit na may naging alitan sa nakaraan, dumalo pa rin si David sa kasal nilang dalawa, lalo na isa yun sa naging request ni Nancy sa kanya. Hindi talaga ako makapaniwala na ikakasal ka na, Nan. Saan ni David bago siyang umiti kay Nancy na ngayon ay malawak ng ngiting nakatitig sa kanya. Bahagyang pinunasan ni David ang luhang nanubig sa mata niya, kaya naman hindi naiwasan ni Nancy ang matawa na lang. Ang buong akala ko talaga, pulang lalaki magtatagal sa ugali mo maliban sa akin. Actually, may pustahan na kami ni tita. Biro niya pang kwento na tinawanan na lang nila. Maganda at masayang pagsasama. Iyan ang buhay na ipinangako sa kanya ni King. Dahil nga sa ayaw ni King na mapagod si Nancy sa kakatrabaho, nagdesisyon siya na ibahay lang si Nancy sa halip na hayaan pa itong magtrabaho sa kumpanya. Mas hectic ang schedule at kabi-kabilang problema sa opisina nitong nagdaang mga buwan. Kaya naman para makaiwas sa stressful environment, tulad ng sinasabi ng mga empleyado nila, nagdesisyon siya na tanggalin muna sa trabaho si Nancy upang makapag-focus sa binubuo nilang pamilya at para na rin sa ikapapahinga na rin ng mahal niyang asawa. Ngayon lang, Tuhan, kapag naging okay ng lahat at kapag malaki ng mga magiging anak natin,
pwede ka nang bumalik. Malambing na pangako ni King sa kanya. Bago siya nito hinalikan sa sentido. Alam mo naman na ayaw ko nang nahirapan ka, hindi ba? Alam ko. Hindi ba't isa ka sa mga nagpapahirap sa akin noon? Ikaw pa nga yung leader. Sagot ni Nancy sa kanya dahilan upang bahagya pang matawa si King sa kanya. Nga pala, nagpunta ako sa doktor ko kanina for follow-up check-up. Okay naman ang result ng test ko. Sadyang hindi lang talaga makabuo dahil sa mababang dugo. Pero ang sabi niya naman, hindi naman imposibleng hindi makabuo. Siyempre kailangan pa rin natin subukan ng subukan. Kung ganun, pwede na ba nating subukan ngayon? Natatawang biro ni King dahilan upang marahan siyang hampasin ni Nancy sa balikat. Tama naman ako, hindi ba? Subukan natin yung alas ko ngayon. Baka kapag sinubukan natin ngayon, buo na agad si baby bukas. Anong tingin mo sa sperm mo? Natatawang tanong ni Nancy dahilan upang magtawanan sila. Minsan ay nagkakaroon sila ng tampuan sa pagsasama nila, ngunit hindi naman iyon ang nagiging dahilan upang maging malabo ang relasyon nilang dalawa. Kahit napuno sila ng tampuhan, hindi naman natatapos ang araw na magkaaway pa rin silang dalawa at iyon ang pinagpapasalamat ni Nancy kahit papaano. Alam mo minsan, nagtatampo na ako kay King. Saan ni Nancy? Naroon sila ngayon sa coffee shop na pagmamayari ni David. May ilang taon na rin na nakalipas simula nung itayo niya iyon. Kaya naman sa tuwing may time sila para sa isa't isa, dito sila madalas na nagkikita. Magtatatlong taon na kaming kasal pero pakiramdam ko may hindi pa rin siya nasasabi sa akin. Dagdag pa niya bago siya tumingala kay David na abala pa rin sa pagsiserve ng kape sa harap niya. Tingin mo ba may tinatago siya sa akin? Madalas kasi siya kung umuwi ng hating gabi. Bihira niya na lang din ako kung i-text sa umaga. Ni hindi niya rin ako na isasama sa mga meetings niya di tulad ng bagong kasal pa kami. Baka naman maraming trabaho sa opisina ng asawa mo, Nancy. Sagot ni David sa kanya bago ito umupo sa upuang kasalungat ng upuang kinaupuan ni Nancy. At saka bakit kanya isasama sa mga meetings niya kung hindi ka naman party ng board? Nang dahil sa narinig mula sa kaibigan ay walang ibang nagawa si Nancy kung hindi ang mapanguso na lang. Aminin niya man o hindi ay tila ba may gumugulo sa isip niya. Pakiramdam niya ay may tinatago si King sa kanya. Babae, pamilya, lahat halos yata ng problemang napapanood niya sa telebisyon na ihawig niya sa pagsasama nilang dalawa ni King. Ultimong pagkakaroon ng anak sa labas ay isa na rin sa mga naisip niyang what ifs sa pagsasama nilang dalawa. Normal lang ba talaga na magkaroon ng malakas na kutob lalo na kung bago pa lang kayo na magkasama? Hindi ko alam, Dave. Kung may kutob ka talaga, bakit hindi ka lumapit sa kaibigan mo? Ano nga ulit yung pangalan nun? Juralyn? Genuine. Pagtatama ni Nancy sa kanya na bahagyang tinawanan ni David. I don't think na may magagawa si Genuine sa naiisip ko. Marami rin siyang trabaho sa opisina, David. Sekretarya siya ni King. Kaya may magagawa siya. Hindi mo naman hihingin sa kanyang batnayan oras-oras, minuminuto. Iyang asawa mo, Nancy. Hingi ka lang ng kaunting oras sa kanya para silipin lahat ng whereabouts ng asawa mo. Sagot ni David bago ngumiti sa kanya. Kasi kung may kutob ka talaga at malakas niyon, edi alamin mo kung tama ba yun. Wala namang masama kung kuryoso ka at wala kang masyadong tiwala sa asawa mo. May tiwala ako sa kanya, David. Kung may tiwala ka sa kanya, tingin mo ba mararamdaman mo lahat ng yan? Tanong ni David sa kanya na nakapagpaisip sa kanya. At saka wala namang masama kung sakali mang makaramdam ka ng masamang kutob sa pagsasama yung dalawa. Wala din namang masama kung mag-iimbestiga ka. Ang masama lang, yung alam mo sa sarili mo may kutob ka na ngang masama. Wala ka pang ginawa. Dagdag pa niya. Buong magdamag iyon at ang mga salita ni David sa kanya ang tumanim sa utak niya. Kinabukasan, habang abala sa paggawa ng mga sorpresa ang asawa niya, ay nagdesisyon na nga siyang tawagan si Genuine para sa konting mga katanungan. Bakit? May nakikita ka ba? Utal na tanong ni Genuine sa kabilang linya nang matanong niya kung may napapansin ba siyang kakaiba sa asawa niya. I mean, may sinabi bang kahinahinala sa'yo si Sir? Wala naman. Nagme-make sure lang ako. Alam mo na, bagong kasal. Iyang mga bagong kasal, sila madalas ang tampulan ng mga sidus-sidus ng mga iyan. Aniya sa mababang tono
Dahilan upang hindi agad makasagot si Jinwin sa kabilang linya. Hindi naman sa wala akong tiwala kay King. Siyempre, kailangan ko rin makasiguro dahil hindi naman ako madalas na pumupunta riyan sa opisina. To be honest, wala naman akong nakikitang kakaiba, Nancy, aside sa medyo abala sa trabaho si King ngayon. King, pabuling ulit ni Nancy bago siyang umisi at umiling sa sarili. Jinwin, kailan mo pa tinawag na King lang ang boss mo? Matagal bago nakasagot si Jinwin sa kabilang linya. Kaya naman bahagyapang napakunot noo si Nancy. Nasanay lang ko dahil madalas mo siyang itapik sa pangalan niya. Tuwing mag-uusap tayong dalawa, huwag kang mag-alala dahil wala namang ibig sabihin iyon. Natatawang sagot ni Jinwin sa kanya. Sa kabilang linya na ikinatipid ng ngiti ni Nancy bago siya nagkibit ng balikat. Dahil nga sa magtatatlong taon na nga ang pagsasama nila ngayon, naisipan ni Nancy na surprisehin si King mamayang gabi. Alam niya na gabi ang uwi ni King galing sa trabaho kaya naman sinamantala niya ang buong maghapon upang gumawa ng mga dekorasyon para sa surpresa niya mamayang gabi. Bakit nakapatay lahat ng ilaw? Rinig niyang bulong ni King sa gilid ng pintuan nang pumasok ito sa loob. Iyon ang sinamantala niyang pagkakataon upang lumabas mula sa pinagtataguan niya upang surprisehin ang asawa niya. May dala siyang cake. Nang ginulat niya ito kaya naman, mabilis na nagbagong timpla ng mukha ni King nang makita siya. Mula sa pagod at puyat na mukha, doon tila ba nagkaroon ng kulay ang mukha ni King nang makita ang sorpresa niya. Happy wedding anniversary sa atin, King. Bati ni Nancy kay King dahilan upang higitan siya nito at halikan sa sentido na ikinahagikik niya. Alam mo ba na nag-effort ako para gulatin ka? Alam ko. Kaya malaking pasasalamat ko sa iyo, Han. Sagot ni King sa kanya dahilan upang malawak siyang mapangiti sa sarili, lalo na nang muli siya nitong higitan upang yakapin ng mahigpit. Salamat sa magandang sorpresa. Alam mo ba na nawala lahat ng pagod at puyat ko dahil sa ginawa mo? Alam ko. Bakas nga sa mukha mo. Natatawang biro ni Nancy sa kanya, kasabay ng pagpisil sa pisngi ni King na ikinangiti naman ito. May hinanda akong regalo para sa iyo. Natutuwang sa ni Nancy bago niya hinila si King patungo sa kwarto nila na nangingiti namang pinuntahan ni King kasama niya. Nang gabing iyon ay may nangyari sa kanila. Ipinaramdam din ni King sa kanya na siya lang babaeng mamahalin ng asawa niya. Kaya naman lahat ng insecurities at tanong ni Nancy sa isip niya nung unay na wala. Ni minsan na hindi man lang nagkulang si King sa pagpaparamdam ng pagmamahal niya sa asawa. Kaya naman may mga oras din na nakakaramdam si Nancy ng inis sa sarili niya. Naiinis siya dahil para bang wala siyang tiwala sa asawa niya. Kaya nagtatrabaho lang naman ito ng matiwasay para sa binubuo nilang pamilya. Baka gabi na ako nang uwi mamayang gabi. Saan ni King bago niya niyakap si Nancy mula sa likod at masuyo itong hinalikan sa leeg na ikinakiliti naman ito. Pasensya na kung hindi tayo madalas magkita sa gabi. Ginagawa ko naman lahat ng makakaya ko para mag-clock out ng maaga pero kulang talagang oras ko sa trabaho. Masyadong hectic ang schedule ko ngayon, lalo na ngayong nagkaroon ng problema sa kumpanya. Hindi mo naman kailangang magpaliwanag, King, dahil niintindihan naman kita. Sagot ni Nancy bago umiling sa kanya at hawakan ito sa pisngi na ikinangiti naman ang malungkot ni King. Niintindihan ko. Isa lang naman ang gusto kong ipangako mo sa akin, King. Ano yun? Alagaan mo pa rin ang sarili mo kahit na busy ka sa trabaho. Ayoko nang nagkakasakit ka kaya kung pwede lang. Kahit na wala ako, alagaan mo pa rin ang sarili mo. Okay? Nangunot-unaw ni King dahil sa sinabi niya kaya naman bahagya pa siyang natawa. Bakit pakiramdam ko? Aalis ka, Nancy. Ano? Natatawang tanong ni Nancy. Hindi niya maintindihan kung bakit ito agad ang naisip ng asawa niya sa hiniling niya kanina. Anong sinasabi mo? Sa tono kasi ng pananalita mo, para bang nagpapaalam ka na. Aalis ka na ba? Tanong ni King, bago niya hinanap ang mata ni Nancy na ikinatawa naman ito. Iwan mo na ba ako? Sira ka. Bakit kita iiwan kung nakatali na ako sa'yo? Saad ni Nancy bago siya humalik sa labi ni King. Naginantihan ito bago sila ulit naghiwalay. Hindi ako aalis, King. Hindi kita iiwan. Pangako iyan. Nung araw ring iyon ay nagkasundo silang dalawa.
na hindi nila iiwan ng isa't isa kahit na anong mangyari. Nang sandaling makaalis at makapasok na nga sa trabaho si King, walang ibang nagawa si Nancy kung hindi ang maglinis ng bahay nila. Lahat halos gamit ni King ay ginalaw niya. Wala naman siyang ibang nakita sa mga gamit ng asawa niya, kaya naman bahagya pa siyang napabuntong hininga sa sarili. Baka nga masyado lang talaga akong paranoid. Aniyang bulong sa sarili bago siya ngumiti. Dinampot niya lahat ng damit ni King sa laundry basket at isa-isa yung chinek. May mga pagkakataon pang isa-isa niya yung inamoy habang natatawa sa sarili. Kaya naman ang pagpupulot niya sa mga damit na, kung tutuusin ay, 5 minuto lang dapat, inabot pa ng kalahating oras. Lahat ng ngiti. At tuwang naramdaman niya nung unay, agad na naglaho nang may makita siyang pulang marka sa kwelyo ng puting long sleeve na suot ni King kagabi. Ano to? Tanong ni Nancy sa sarili kasabay ng pagtitig sa pulang marka na iyon. Lipstick to ah. Angil niya habang nakatitig sa markang iyon. Anong ibig sabihin nito? Nagsisinungaling ba sa kanya si King? Niloloko ba siya ni King? Buong maghapong wala sa sarili si Nancy nung araw na iyon. Kahit nilang beses niyang tanggalin sa utak lahat ng nakita niya kaninang umaga. Tila ba ulit-ulit pa rin itong bumabalik sa alaala niya, dahilan para hindi siya makatulog ng gabing iyon. Ang pangakong 10:00 ni King kaninang umagay, inabot ang 1:00 kaya naman mas lalo lang siyang nakaramdam ng inis. Nagsisinungaling na nga siya. Hindi niya pa magawa ng tama lahat ng ipinangako niya kanina. Bakit ngayon ka lang? Halos mapatalon si King sa gulat nang matanaw niya si Nancy na nakaupo sa sofa, nakahalop-kip-kip, na naghihintay sa kanya. Bakas ang galit at iritasyon sa mukha nito. Kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang tawanan nito. Bagay na nakapagpaangat sa kilay ni Nancy. Maghapon siyang nagtatrabaho sa opisina. Hanggang ngayon ay bitbit niya ang galak na nararamdaman niya magmula pa kanina. Paano ba naman kasi? May naipasa na naman siyang proposal kaya naman todo ang pagpuri ng lolo niya sa kanya. Gusto niyang ikwento lahat ng iyon kay Nancy sa pag-uwi. Pero nang makita niyang galit at inis na mukha ng asawa, pansamantala niya pa munang kinimkim iyon sa sarili niya. May meeting kami kanina. Kasama ko si lolo at nag-aya siyang kumain sa labas kaya naman. Tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Tanong ni Nancy dahilan upang bahagya pang magulat si King. Gusto sanang sumabog ni Nancy sa galit pero ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para lang pigilan iyon. Pagod ang asawa niya at halata sa mukha nito iyon. Kaya naman gustuhin niya mang magalit ay hindi niya rin naman nagawa. Sa halip na bugahan ng apoy si King ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang umismid. At nagdesisyon na ngang talikuran ng asawa. Si King naman sa kabilang banda ay nagugulat na sinundan ng tingin ng asawa. Hindi niya alam kung bakit ganito lang ito kung kumilos ngayon. Gusto niya sanang kausapin ang asawa niya pero mabilis na itong umalis. Base sa mukha ni Nancy, mukhang hindi rin naman siya nito kakausapin ngayon. Kaya naman kahit na gusto niya pang magpaliwanag, ay hindi na siya nag-abala pa. Kung ipipilit niyang sarili niyang makipag-usap ng nasa ganito silang sitwasyon, siya napagod at ang asawa niyang mukhang nasa masamang timpla. Walang mangyayari sa magiging usapan nila. Maliban doon, ay maaga rin siyang alis bukas dahil may meeting naman siya kasama ng mga board members. Kaya naman kahit na gusto niyang isettle ang hindi nila pagkakaintindihan ni Nancy, wala siyang ibang magagawa kung hindi ang isang tabi muna ito pansamantala. Sa kabilang banda ay walang ibang nararamdaman si Nancy sa isip niya ngayon kung hindi ang inis. Nagagalit siya dahil pakiramdam niya ay may ibang babae si King. Kaya ba madalas ito kung mahuli ng uwi sa gabi? Kaya ba itong madalas kung hating gabi na kung umuwi at wala ng oras kung makipag-usap sa kanya? Kaya ba parang pagod na pagod si King sa tuwing uwi ito sa kanya? May babae? Tanong ni David bago siya umupo sa katabing upuan ni Nancy. Tulad ng nakagawian, naroon sila sa coffee shop upang mag-usap. Paano mo nasabing may babae? May preba ka ba? Nakita mo ba siya, Nancy? Wala akong preba, pero may nakita ako, David. Sabi ni Nancy, bago nangingilid ang luha niyang bumaling sa kaibigan. Nakita ko yung long sleeve na suot niya, yung anniversary naming dalawa, na may mancha ng pulang lipstick. Hindi naman ako gumagamit ng lipstick kaya saan manggagaling iyon? Hating gabi na siya kung umuwi sa bahay. Hindi na rin kami gaanong nagkikita sa umaga dahil maaga siya kung pumasok sa trabaho. Hindi niya rin ako madalas kong i-update, David. Tingin mo ba? Hindi pa sapat lahat ng iyon para isipin kong nambababae siya, ha?
Nancy, hindi naman tayo pwedeng mag-conclude agad nang hindi kayo nag-uusap ng masinsinan. Hindi ako bulag para isantabi lahat ng nakita ko, David. Sagot ni Nancy, dahilan upang doon na nga magsimulang bumagsak ang luha sa mga mata niya. Okay. Okay naman ang pagsasama naming dalawa. Hindi ko lang alam kung bakit. Bakit kailangan niya pang maghanap ng ibang babae? Kulang ba ako para sa kanya? Dahil ba sa hindi kami magkaanak, kaya siya humahanap ng ibang babaeng kayang punan lahat ng pagkukulang ko? Nancy. David, kulang ba ako para sa kanya? Para maghanap siya ng may papalit sa akin? Baling niya muli kay David, kasabay ng pagkagulo na hindi naman ito kinibo. Anong kulang ko para maghanap siya ng ibang babae? Ginampanan ko naman yung trabaho ko bilang asawa niya. Halos gabi-gabi akong ibigay yung sarili ko sa kanya. Kulang pa ba iyon? Taghanap ba siya ng maganda, David? Maganda naman ako Taghanap ba siya ng sexy? May ibubuga naman ako Hindi ako nanggaling sa mayamang pamilya tulad niya. Pero kaya kong magtrabaho ng magtrabaho. Para lang maging pantay ang tingin niya sa aming dalawa. Hindi ko lang kayang magbigay ng anak ngayon dahil hindi pa kaya ng katawan ko. Kung gusto niya na talagang may mabuo, kaya ko naman. Kahit na maging kapalit ng buhay ko yung pagdadala ng bata. Kakayanin ko. Huwag niya lang akong iwanan. Nancy, relax. Paano ako magre-relax, David? Niloloko ako ng asawa ko. Naiinis niyang sigaw sa kaibigan na kinabuntong hininga na lang ni David. Pwede niya namang sabihin sa akin na kung ayaw niya na, hindi yung iniiputan niya ako sa ulo. Gusto ko lang magkaroon ng kumpletong pamilya. Ayaw ko nang gumaya sa nanay ko. Ayaw kong gumaya siya sa tatay ko, David. Nangako siya sa akin ng payapa at matiwasay na pagsasama. Natatakot pa siya na baka lokohin ko siya. Pero ano tong ginagawa niya sa akin ngayon? Mag-usap kayo, Nancy. Hindi masusolusyon ang iyong problema niyo kung dadaanin mo sa iyak lahat. Sagot ni David dahilan upang tabunan na lang ni Nancy ang palad ng mukha niya at doon umiyak ng umiyak. Please, huwag ka munang mag-conclude. Alam ko naman may paliwanag siya, okay? Walang mangyayari kung mag-conclude ka agad. Please, Nancy, listen to me. Pag-usapan niyo muna ito, okay? Walang ibang nagawa si Nancy kung hindi ang humagulol sa mesa habang paulit-ulit ako na-question ang sarili niya sa ginagawa ni King. Siguro nga marahil ay tama si David. Walang mangyayari sa kanya kung iyak lang siya rito. Kailangan nilang mag-usap at mas lalong kailangan niya ng paliwanag. Tama ka. Saad ni Nancy nang kumalma bago namumugto ang mga mata niyang tumayo mula sa kinauupuan niya. Nung una pa lang, nangako na ako sa sarili ko na kahit anong mangyari. Hindi ako tutulad sa nanay ko. Hindi kami tutulad sa ginawa ng mga magulang ko. Kung gusto niya na lang talaga ng hiwalay, pagbibigyan ko siya. Aniya bago siya nagmamadaling lumabas ng cafe. Nancy, sandali lang. Habol ni David sa kanya. Magkasabay nilang tinahak ang daan patungo sa opisina ni King. Lahat halos ng mga empleyado sa babay, nagulat nang makita siyang namubugto ang mga mata. May ilang bumati at kunestyon ang presensya niya ng araw na iyon. Ngunit sa halip na sagutin ng lahat ng mga tanong nito sa kanya, nagpatuloy lang silang dalawa ni David sa paglalakad patungo sa elevator hanggang dinala sila ng mga paa nila sa opisina ni King. Nasa loob sila ni Ma'am Genuine. Sagot ng babaeng empleyado na tinanong niya bago siya dumiretso sa loob. Hindi nakalak ang pintuan kaya naman hindi naging mahirap sa kanila ang makapasok. Ang tahimik na usapan na inaasahan ni Nancy sa isip niya ay napalitan ng galit lalo na nang dahil sa nakita niya. Nakaupo si King sa upuan niya habang si Genuine naman ay nakakandong sa mga hita niya. Mas lalo lang siyang nasaktan na makita niya si Genuine na abala sa paghalik kay King habang si King naman ay walang ibang ginawa kung hindi ang manatili sa posisyon niya habang ang mga kamay naman niya ay nakahawak sa braso ni Genuine na animong sinusuportahan pa ito sa pwesto niya. Ang kakapal ng mga mukha niyo! Sigaw ni Nancy dahilan upang mabilis na umalis sa halikan nila si King at agad na tinulak si Genuine palayo sa kanya. Nancy! Gulat na sambit ni King. Nadurog ang puso ni Nancy dahil sa nasaksihan ng mga mata niya. Kaya naman hindi niya napigilan ang sarili niyang maluhaluhang sinugod ang sampal si King na ikinatigil nito. Mabuti na lang at naroroon si David upang pigilan si Nancy dahil kung hindi, natitiyak niyang mabubugbog si King nang wala sa oras.
Ang kapal ng mukha mo, King. Ang kapal ng mukha mo. Paulit-ulit na sigaw ni Nancy kasabay ng pag-iyak at pagduro sa direksyon niya. Isa ka pang malandi ka. Mabilis na sinugod ni Nancy si Genuine at agad itong hinila sa buhok, dihilan upang mapatili si Genuine. Kahit nalabag sa loob ni King, mabilis siyang hinila si Genuine palayo upang maitago sa likuran niya. Nakita ni Nancy iyon kaya naman, mas lalo lang siyang nagpuyapos sa galit. Walang hiya ka, King. Pinigay ko sa iyo ang lahat pagkatapos ganito lang isusukli mo sa akin. Anong naging pagkukulang ko sa iyo, ha? Dahil ba hindi ako marunong mag-ayos ng mukha? Kaya ba pinagpalit mo ako? Losyang na ba ako? Dahil ba wala akong trabaho? Wala akong halaga? Ganun ba iyon? King, hindi ko maintindihan kung bakit, King. Bakit mo nagawa sa akin lahat ng to? Nancy, let me explain. Binalak lumapit ni King sa kanya ngunit natigilan siya nang siguan siya ni Nancy. Don't you dare come near me. Pasigaw na banta ni Nancy dahilan upang mapatigil si King sa paglapit sa kanya. Anong kulang ko, King? Dahil ba hindi ko kayang bigyan ka ng anak? Ganitong gagawin mo sa akin? Sana una pa lang, nilayuan mo na ako. Sana nung una pa lang, pinabayaan mo na ako. Kung alam mo sa sarili mo, hindi ko maibibigay lahat ng gusto mo. Sana iniwasan mo ako, King. Parte ba to ng paghihiganti mo? Ha? Parte ba ng paghihiganti mo ang pakasalan ako para gamitin at saktan? Ano bang ginawa ko sa iyo, King? Para gawin mo sa akin lahat ng to? Anong ginawa ko sa iyo para ibuntun mo sa akin lahat ng galit mo? Humikbi siya kaya naman. Walang ibang nagawa si David kung hindi ang magtimpi habang nakahawak sa braso at likod ni Nancy bilang suporta. Kulang pa ba ako sa iyo? Kulang pa ba ako para gawin mo sa akin to? Sabihin mo nga, King. Naging masamang asawa ba ako sa iyo? Hindi naman kita pinababayaan, ha? Binigay ko sa iyo ang sarili ko noong una pa lang. Nancy, baby, let's calm down, please. Fuck you. Sigaw ni Nancy sa kanya, kasabay ng pagbalis niya sa luha niya. Nagsimula na rin dumaloy ang luha sa gilid ng mga mata ni King dahil sa sakit na nararamdaman niya. Magmula sa araw na to, hiwalay na tayong dalawa. Baby, no. I can't do this anymore, King. Hiwalay na tayo. Iyon lang. At mabilis nang dangmarcha si Nancy palabas ng opisina niya. Sinundan niya ng tingin si Nancy kaya naman. Hindi na napansin ni King ang pagsugod ni David ng suntok sa kanya. Halos sumigot ang paningin niya dahil sa iginawad nito sa kanya kaya naman bahagya pa siyang napahiga sa sahig dahil sa ginawa ni David. Para yan sa pananakit sa kaibigan ko. Kung tutuisin kulang pa yan sa ginawa mo, King. Pasalamat ka na lang at kontrol ko pa tong sarili ko sa'yo. Banta ni David bago siya madilim na lumingon kay King na ngayon ay naluluha na nag-angat ng tingin sa kanya. Hindi ka na makakalapit sa kaibigan ko. Tandaan mo yan. Sigaw pa nito sa kanya bago umalis at sumunod kay Nancy. Ilang segundo pang nakalipas bago niya naramdaman ang pagluhod ni Genuine sa gilid niya. Ayos ka lang ba? Bakit mo ginawa yon? Tanong niya kay Genuine bago siya galit na nag-angat ng tingin sa dalaga. Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo na patagal na tayong tapos? King, sinira mong relasyon namin, Genuine. Sigaw ni King sa kanya bago ito tumayo dahilan upang umangat na rin si Genuine. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Sinira mong relasyon namin ni Nancy. Genuine, kung ano mang meron sa atin noon, matagal na iyong tapos. Pero nangako ka sa akin, King. Nangako ka sa akin hindi mo ako iiwan. Sigaw ni Genuine sa kanya, dahilan upang mapupikit siya. Simulang dumating si Nancy sa buhay mo, nawalan ka na ng interes sa akin. Nakalimutan mo na ako. Simula nang dumating siya, kinalimutan mo na kami ng anak mo. Di minsan, hindi tayo nagkaroon ng relasyon, Genuine. At mas lalong hindi tayo kailanman nagkaroon ng anak. Tiimbagang nasaan ni King na ikinababa niya ng tingin. Alam mo, mali ang desisyon kong tanggapin ka sa kumpanya ko. Nagkamali ako na binigyan kita ng posisyon. Kung alam ko lang na ganito ang gagawin mo. Sana nung una pa lang, hindi na kita tinanggap at kinaibigan. Sinira mong buhay ko dahil dyan sa mga delusyon mo. King, maawa ka, please. Layas!
Sigaw ni King sa kanya bago siya umiwas sa tangkang paghawak ni Jinwin sa braso niya. Magmula sa araw na to, ayaw ko nang makita ang mukha mo umaaligid sa kung saan man ako. Naiintindihan mo ba ako, Jinwin? Tanggal ka na sa trabaho mo. Sigaw ni King sa kanya bago siya nito iniwan sa kwartong iyon. Iyon ang nanuot na alaala ni Jinwin, kaya naman, bago pa man siya mapaalis sa lugar na iyon ay gumawa na siya ng paraan para mas lalong masira ang dalawa. Nancy, bungad agad ni King nang umuwi siya sa bahay nila. Halos mapamura din siya sa sarili nang sandaling halugugin niya ang cabinet nila. At hindi na nakita ron ang ilang gamit ni Nancy. Mas lalo lang siyang naiyak lalo nang makita niyang wedding ring nila ni Nancy na naroon sa sahig. At animong minartilyo dahil basag ang diamante na naroroon. Sa kabilang banda, kampanting nakaupo si Jinwin sa upuan niya at halos mapanganga siya nang makita niyang sumulpot pa rin si Nancy sa usapan nila ng araw na iyon. Bakas pa rin ang pamamaga ng mga mata nito, kaya naman hindi na iwasan ni Jinwin ang sikretong mapangisi. Naula lang ang ngisi niya nang dumating si Nancy at walang emosyong naupo sa harapan ng mesa nila. Tungkol nga pala sa nangyari kahapon. Huwag mong sasayangin ang oras ko, Jinwin. Isang tanong, isang sagot. Sagot ni Nancy sa kanya bago niya sinalubong ang matalim nitong titig. Anong relasyon mo sa asawa ko? Nancy, sagot. Sigaw ni Nancy sa kanya, dahilan upang mapalingon ang ilang mga customer ng cafe na iyon. Ang galing mo rin, ano? Akala mo kung sinong concern sa pagsasama naming dalaw ng asawa ko. Yun pala, pasikreto ka nang lumalandi at umaaligid sa kanya. Hindi ko alam na sa kabila ng maamong mukha, malandi ka rin pala. Nancy, let me talk. Para ano? May justify mo yung ginawa mong paglalandi sa asawa ko? Sa asawa na may asawa? Natatawa ngunit may bahid ng sarkastikong sagot ni Nancy na ikinababa ng tingin niya. Hindi ko talaga alam na ganyan pa lang talaga ang ugali mo. Nagsisisi na ako na ngayon kinaibigan pa kita. Isa ka palang ahas na nagbabalat kayo. Pasensya na. Sa pagsira ng relasyon namin? Natatawang dugtong ni Nancy na ikinababa niya ng tingin. Anong dahilan kung bakit nakikipagkita ka sa akin ngayon? Hingi ka ng pasensya sa ginawa mo? Sorry to tell you, pero never kitang mapapatawad. Magsama kayong dalawa sa impyerno. Singal ni Nancy, bago siya nito sinabuyan ng tubig sa mukha at tinalikuran. Bago pa man makahakbang palayo si Nancy ay hinawakan siya sa braso ni Jinwin upang pigilan. Walang ibang nagawa si Nancy kung hindi ang bumaling sa kanya bago niya tinanggal ang kamay ni Jinwin sa braso niya. Ano pa bang? Gusto ko sana makiusap sa iyo, Nancy. Saad ni Jinwin sa kanya na sarkastiko niya na lang na ikinangisi. Ipigay mo na lang sa akin si King. Parang awa mo na, Nancy. Maawa ka sa akin. What made you think na ibibigay ko sa iyo ang asawa ko? Buntis ako, Nancy. At siya ang ama. Pikit matang pag-amin ni Jinwin dahilan upang unti-unting malaki ang mga mata ni Nancy. Hindi niya inaasahan ang pag-amin nito sa kanya. Kaya naman ganito lang ang gulat niya. 2 buwan na akong buntis. Si King ang ama. Ang sabi niya, pananagutan niya kami ng mag-ina niya kapag nakipaghiwalay sa kanya. Ito lang ang tanging paraan para mabigyan ko ng maayos ang buhay ang anak naming dalawa. Since wala naman kayong anak, bitawan mo na lang siya. You're pathetic, Jinwin. Alam mo ba iyon? Nakangisi niyang samit bago siya tumalikod at iniwan si Jinwin sa lugar na iyon. Sa ngayon ay, sa apartment muna ni David pansamantalang naninirahan si Nancy. Hindi alam ni King kung saan ang bahay ni David, kaya naman natitiyak niyang habang naririto siya sa buder ni David, hindi siya mahanap ni King. Kahit na magbayad pa ito ng tauhan para lang mahanap siya. May 1 buwan ka nang hindi lumalabas, Nancy. Ano nang balak mo niyan? Tanong ni David bago nag-abot ng mangkok ng sopas sa kay Nancy na ngayon ay tulala lang na nakaupo sa mesa. Namamayad ka na rin sa kakaisip sa pasteng lalaki ni Ian. Kailangan mo ba talagang sirain ang sarili mo nang dahil dyan sa kanya? Hindi naman si King ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito, David. Sagot ni Nancy sa kanya na ikinabuntong hininga niya na lang bago siya umupo sa tabi ng kaibigan. May iniisip lang ako. Tungkol ba ito sa sinabi ni Jinwin sa anak nila?
Tanong ni David sa kanya na hindi niya kinibo. Naniniwala ka ba sa sinasabi nun? Mukhang hindi normal ang babaeng yun, Nancy. Talaga bang maniniwala ka sa kanya? Nagsasabi siya ng totoo, David. Sagot ni Nancy sa kanya bago siya nag-iwas ng tingin kay David. May iniisip lang ako. Tungkol saan? Kung hindi silang iniisip mo. Tungkol sa mga magulang ko. Mahinang saad ni Nancy na ikinabuntong hininga na lang ni David. Ang hirap lumaki sa isang broken family. Kabit ang nanay ko. Ni minsan, hindi mo lang ako kinilala ng daddy ko. Mahirap lumaki sa broken family. Kinaisip ko na lang na hayaan na lang sila. You're unbelievable, Nancy. Alam ko. Pero hindi naman sila ang iniisip ko, David. Iniisip ko lang ang kapakanan ng anak nila. Ayaw kong matulad ang anak nila sa sitwasyon ko. At mas lalong ayaw kong lumabas na kabit sa mata ng maraming tao. What? Hindi ba kasal kayong dalawa? Anong sinasabi mong kabit, Nancy? Nauna silang dalawa bago pa man ako dumating roon. Iyon ang kwento ni Genuine bago pa man ako pumasok sa kumpanyang iyon. Sagot ni Nancy, bago siya mahinang napalunok sa mga naisip. Ayaw kong gumaya sa nanay ko na nanira ng relasyon dahil lang sa pagiging bulag sa pag-ibig. Ayaw kong lumaki ang anak nila na isang komplikadong pamilya. Ayaw kong manira ng pamilya. Kaya ako sumusuko na lang ng ganyan. Tanong ni David sa kanya na animong hindi makapaniwala. Nancy, hindi dapat ikaw ang sumuko sa laban na to. Ikaw ang legal na asawa. Kasal ka sa kanya. Wala namang silang label na hindi sila kasal. Kaya walang saysay. Na umurong ka sa isang labang, may laban ka naman. Huwag kang panghinaan ng loob, Nancy. Hindi lang sa may anak sila. Hindi ba't iyan ang madalas mong bukang bibig noon? Nung kakasal niyo pa lang? Iba na ngayon, David. May bata nang involved sa away naming tatlo. Aniya bago siya ngumiti kay David na hindi naman itong ginantihan. Hingi lang sana ako ng maliit na pabor sa'yo. What is it? Bago pa man makasagot si Nancy, naunahan na siya ng pagduwal dahilan nung pang nagmamadaling nanguha ng bimpo si David bago niya ito binigay sa kaibigan. Sinasabi ko na, magkakasakit ka lang sa pag-aalala sa mga tarantado ngayon. Buntis ako, David. Aniya sa mahinang boses dahilan upang matigilan si David sa pagpuna sa mesa. Kahapon ko lang nalaman. What do you mean? Buntis ka? Mahinang tumango si Nancy sa kanya, kaya naman walang ibang nagawa si David kung hindi ang mapabuntong hininga na lang. Baka sa mukha ni David ang kawalan ng sasabihin, kaya naman bahagya pang napabuntong hininga si Nancy sa kinaupuan niya para lang makuha ang atensyon ni David. Ngayong buntis ako, gusto ko sanang humingi ng pabor sa'yo. Gusto kong ilihim lahat ng to. Yung pagpunta ko rito, yung paninirahan ko sa apartment mo, yung pagdadalang tao ko. Gusto kong ilihim mo ang lahat ng to, lalong-lalo na kay King. Aniya bago siya nangiti sa kaibigan na hindi naman ito ginantihan. Ayaw kong maghabol siya sa aming dalawa ng anak niya. Palalakihin ko ng mag-isang anak ko. Ayaw ko nang magkaroon ng connection sa kanya kahit kailan. Para kay Nancy, wala nang saysay kung ilalaban niya pa ang karapatan ng anak niya sa tatay nito. Ngayong maghiwalay na sila ni King. Wala na siyang ibang kagustuhan kung hindi ang makalabas na lang ng ibang bansa upang doon magpatuloy sa buhay. Pakiramdam niya ay siyang nakakatanggap ng karma na ginawa ng nanay niya noon. Kung hindi ba nanira ng pamilyang nanay niya, mangyayari pa rin ba sa kanila ni King ang lahat ng ito? Pero tama rin ba ang nanay niya ang makatanggap ng sama ng loob kung tutuusin ay si King naman ang punot dulo? Desidido ka na ba talaga? Tanong ni David nang ihatid niya sa airport si Nancy. Kung gusto mo, ako na lang tatayong ama ng anak mo. Hindi mo naman kailangang umalis, Nancy. Makakalayo at makakatakas ka sa kanya kung sasama ka sa akin. Sasamahan kita sa pagtakas kung yun ang pinoproblema mo. Ayaw ko mag-isip ng kung ano-ano si King, David. Sagot ni Nancy sa kanya bago ngumiti sa kaibigan. Salamat sa lahat, David. Tatawag na lang ako kapag may free na ako. No, sagot ni David dahilan upang mapanguso siya. Tatawagan mo ako kapag nandun ka na. Yung pangako mo sa akin, ha? Huwag na huwag mong puputulin ang komunikasyon nating dalawa. Dahil kapag ginawa mo yan, I swear,
wala ka nang babalikang kaibigan dito. Para namang matitiis mo ako. Nguso ni Nancy dahilan upang pabirong mapaismit si David. Kaya ng kagustuhan ni Nancy, nagtungo siya sa ibang bansa upang doon magpatuloy sa buhay. Doon niya na rin isinilang anak niyang lalaki at doon na rin siya nagdesisyong palakihin niyon. Nang mag-7 taong gulang anak niya, tsaka lang pumasok sa isip niya na bumalik sila sa Pilipinas. Kahit na may kaunting tampo si Nancy sa nanay niya, hindi naman iyon ang dahilan para tuluyan niya nang putulin ang koneksyon niya rito. Oo, kumampi ito nung una kay King. Pero lahat ng iyon ay naiwan na sa nakaraan. Bakas din naman ang pagsisisi sa mukha ng nanay niya nang magkita sila sa airport ng apo niya. Ang laki na ng apo ko. Naiiyak na sa adag nanay niya habang buhat ang anak niyang lalaki. Sa gilid ng nanay niya ay naroon si David. Isang ngitang iginawa dito sa kanya, dahilan upang bahagyang mapanguso si Nancy bago siya nagdesisyong lumapit kay David upang yakapin ito. Ang laki ng ipinagbago mo. Puna ni David bago siya nito hinarap at nakangiting pinagmasdan ng kaubuan ng mukha niya. Maganda ka pa rin. Baka naman may magselos kapag pinuri mo ako. Nang dahil sa sinabi ni Nancy ay bahagya pang natawa si David bago siya umiling. Hindi silosang asawa ko kaya maintindihan niya iyon. Totoo rin naman ang sinasabi ko Hindi naman ako nagsisinungaling. Aniya bago siya lumingon sa batang lalaki na ngayon ay nakatingala sa kanya. What's up, big boy? Mami, siya po bang daddy ko? Makulit nitong tanong. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Nancy bago siya natawa sa tanong ng anak. Si David, bahagya ring natawa habang ang nanay naman ni Nancy ay natutuwa na lang silang pinagmasdan na tatlo. Huwag kang mag-alala dahil ni minsan, hindi ako umamin sa kanya kung nasang bansa talaga kayo. Kaya napulit-ulit niya akong tinatanong. Wala pa rin akong sinasabi sa kanya. Ang sabi ko lang, nagpakalayo-layo kayo para makapag-isip. Sinabi ko rin na naririto kayo sa Pilipinas para kahit papaano, hindi pumasok sa isip niya na hagilapin kayo sa ibang bansa ng anak niyo. Sad ng nanay niya na minsan tanungin niya ito. May 8 taon na rin na nakalilipas simula nang mangyari ang lahat. Sa loob ng 8 taon na iyon, ay ni minsan, hindi na siya nakarinig pa ng balita mula kay King. Wala na siyang balita kung nagpatuloy lang ba ito sa buhay, kung nagpakasal na ba ulit ito, o kung pinandigan niya talagang anak niya kay Genuine. Maging si Genuine ay wala siyang balita. Ang alam ko nahuli namin ni David si Genuine na kumukonsulta sa psychiatrist. Sa ni Belen, asawa ni David. Nang sandaling ito naman ang tanungin niya. Mukha naman siyang okay nung huling kita ko sa kanya. May anak daw siya pero ang pagkakaalam ko, batay na rin sa balitang nasagap ko, wala raw tatay ang anak niya. In short, walang tumatay yung tatay sa anak niya. Dagdag pa nito habang panay sa pagnguya. Marahil ay yun din ang dahilan sa kung bakit patuloy na sa pagkonsulta si Genuine sa psychiatrist. Sa halip na questionin pang tungkol sa bagay na iyon ay nagdesisyon na lang si Nancy na baunin sa limot lahat ng nalaman niya. Para sa kanya ay mas importante pang anak niya kaysa sa isipin pa kung anong klaseng buhay na nga bang tinahak ni King. Walang balitang sinabi si Belen at David sa kanya tungkol sa dati niyang asawa. Sa katunayan ay si King ang madahilan kung bakit siya umuwi ng Pilipinas dahil gusto niyang malaman ang mga whereabouts nito. Gusto niyang malaman kung anong nangyari sa buhay ni King simula nang mawala siya. Kung nagsisisi ba siya, kung nag-asawa ba ulit siya, o kung payapa na rin ang buhay niya tulad ni Nancy. Harold! Halos mapabalik-was sa pagkakaupo si Nancy nang marinig ang palahaw ng nanay niya. Mabilis siyang nagtungo sa garden at halos magmadali siya pagtakbo nang makita niyang anak niyang nawala ng malay sa gilid ng pool. Anong nangyari, ma? Tagugulat niyang saad bago niya kinalong sa bisig niya ang walang malay niyang anak. Anong nangyari sa anak ko, ma? Hindi ko alam. Bigla na lang siyang nawala ng malay nung makita ko siya. Dahil sa nangyari ay nagmamadali nilang isinugod si Harold sa ospital at doon na nga nila nalaman na may appendicitis ang anak niya. Mabilis naman ang naging recovery ni Harold nang maoperahan, kaya naman kahit papaano ay nagpapasalamat pa rin sila. Magmula sa araw na to, hindi ka muna pwedeng kumain ng kung ano-anong candy. Pero mama, walang pero-pero. Sumunod ka sa nanay mo
kung ayaw mong sundin ka ni Black Widow. Pananakot ni David kay Harold na ikinanguso naman ito. Maalala ko, Nancy. Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Tungkol sa kanya. Sagot ni David sa kanya. Nang dahil sa narinig ay bahagyang natigil si Nancy sa ginagawang pagpunas ng bimpo sa braso ng anak. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba nawawala siya sa ulirat kapag maumpisahan kay King ang usapan nilang dalawa. Matagal niya nang binaon sa limot ang tungkol sa asawa niya. Wala na nga siyang pakialam kung nasa na ito pero nang muling binuksan ni David ang tungkol kay King, doon tila ba muli siyang nagka-interes sa dati niyang asawa. Dito ka lang, Harold, mag-uusap lang kami ng tito mo. Bili ni Nancy sa anak niya bago nila iniwan sa private room si Harold. Nang makita ang pag-alis ni Nancy at ni David, walang ibang nagawa si Harold kung hindi ang nangingiting dinampot ang dextrose na nakakabit sa kanya at nagmamadali ng lumabas ng kwarto niya. Nakatakas agad siya sa kwarto niya dahil nang lumabas siya ay bahagya nang nakatalikod ang dalawa mula sa pintuan kung saan siya lumabas. Kahit na iika-ika at nahirapan ay yun ang naging dahilan upang makatakas si Harold. Dali-dali siyang nagtungo sa maliit na cafeteria sa baba upang bumili ng candy. Alam niya na papagalitan siya ng nanay niya kapag naabutan siya nitong tumakas para lang bumili ng candy. Kaya naman bago pa man mangyari ang bagay niyon, naghanap na siya ng bakanting upuan na pwede niyang maupuan habang kumakain siya ng candy. May nakita siyang lalaki na nakaupo sa upuan malapit sa garden ng private hospital. Kaya naman doon agad siya nagtungo upang makiupo. Okay naman ang test ko, Mama. Hindi naman na kailangan mag-undergo sa surgery. Saad ni King sa kabilang linya habang kausap ang ina. Magiging okay lang ako, Mama. Hindi niyo na rin naman kailangan pang mag-alala pa. Bukas, uuwi na ako. Marami rin akong trabaho sa opisina kaya hindi rin ako pwedeng umalis na lang ng basta-basta. Iho, hindi naman basta-basta ang ulcer. Baka lumala pa iyan kung pabaliwalian mo pa. Mama, kaya nga ako nandito sa ospital para mag-undergo ng treatment, hindi ba? Huwag ka na mag-alala dahil okay lang ako. Ang sabi naman ng doktor, madadaan naman sa gamutan ng sintomas ko. Kung inaalagaan mo lang talagang sarili mo, hindi ka talaga mapupunta sa ganyang sitwasyon ngayon. Angil ang nanay niya. Ilang salita pang ibinuga nito sa kanya sa kabilang linya bago nagdesisyon si King na magpaalam upang matahimik na rin ang tenga niya. Simula nang magkasakit siya sa sikmuray, iyon agad ang panimula nito sa kanya. Inaalagaan? Inaalagaan naman niya ang sarili niya. Sadyang nagkaroon lang talaga siya ng problema noon. Kaya naman hindi niya nagawang alagaan ang sarili niya na ultimong pagkain ay nakakalimutan niya na. Bahagyang napapikit si King nang maramdaman niya ang paggulo ng tiyan niya. Natigil lamang siya sa pag-inda nang makita niyang maliit na candy na inabot sa kanya ng batang kakaupo lang sa gilid niya. Hindi niyo po siguro inaalagaan ang sarili niyo. Kaya po kayo nagugutom, no? Saad ni Harold kay King, kinanguso naman ito. Gusto niyo po nito? Bawal pa sa akin iyan. May test pa akong kailangang i-undergo mamaya. Bawal pa akong kumain ng ganyan. Ako rin po bawal pa. Kagagaling ko lang po sa operasyon kaya bawal din tulad po ninyo. Sagot ng batang lalaki sa gilid niya na ikinaangat ng labi niya. Ang sabi nga po ni Mama, bawal nga raw po. Pero kung malaman niyang kumain na ako, wala na rin siyang magagawa pa. Nang dahil sa narinig mula sa batay, walang ibang nagawa si King kung hindi ang matawa pa. Bago niya tinanggap ang candy mula sa maliit na bata. Nakangiti niya itong pinagmasdan bago siya bumaling sa bata na ngayon ay abala sa pagkain ng chocolate bar. Siguro napapagalitan ka rin ng nanay mo, ano? Hindi ka kasi marunong sumunod. Sagot ni King sa bata dahilan upang inosenteng bumaling ng tingin sa kanya si Harold. Matigas din ang ulo mo tulad ko. Bakit, kuya? Matigas ang ulo mo. Hindi po ba matanda ka na? Tanong ni Harold dahilan upang bumulalas ang tawa si King. Ang sabi po ni Mama, kapag matigas ang ulo ng isang lalaki, hindi sila marunong makinig. Madalas po ako mapagalitan ni Mama dahil matigas ang ulo ko. Ganun ka rin po ba? Oo, madalas nga akong mapalo noon. Natatawang saan ni King sa batang lalaki. Ilang minuto pa silang nanatili sa lugar niya yon, na puno ng kwentuhan. Hindi rin inaasahan ni King na makukuha ng batang yon ang atensyon niya. Marahil ay, ganun lang siya ka-invest sa bata. Dahil ganun din naman siya nung maliit. Hanggang ngayon matigas pa rin ang ulo niya.
At hindi pa rin siya marunong sumunod sa mga magulang niya. Nakakonfine si King sa hospital na to, kaya baka magkita kayo kapag hindi ka nag-ingat. Sa ni David nang sandaling lumabas sila ni Nancy mula sa kwarto ni Harold. Pero kung handa ka na makipag-usap sa kanya, pwede naman akong gumawa ng paraan para. Hindi pa, David. Wala pa sa loob ko ang makipag-usap sa kanya. At mas lalong hindi pa ako handa na ipakilala siya kay Harold. Baka kung anong isipin niya kapag nagkita kaming dalawa. Lalo na ngayon na nasa hospital si Harold. Sagot ni Nancy habang kunot noong nag-iisip. Ano nga palang ginagawa ni King sa hospital na to? At bakit siya na-confine dito? Isang kibit-balikat ang ginawa ni David sa kanya bago sumagot sa katanungan niya. Ang sabi ng nurse na nakausap ko, nag-undergo raw ng treatment si King para sa stomach ulcer. Nahimatay daw siya kalagitnaan ng meeting kanina kaya dinala rito. Ano namang ginagawa niya sa sarili niya at bakit naman siya nagkaroon ng ulcer? Reklamong singhal ni Nancy na mababakasan ng pag-alala sa boses. Pabiro namang bumaling si David sa kanya at hindi na siya nagtaka pa nang makitang pang-aasar sa paraan ng pangiti nito sa kanya ngayon. Ano namang ngiti yan, David? Wala akong samod ngayon ha. Bakit ba parang concern na concern ka sa kanya? Gusto mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Ano? Uulitin ko ha. Tanong ni David bago siya natatawang bumaling kay Nancy na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang matalim na tumitig sa kanya. Mahal mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Ano namang pumasok sa isip mo? At bakit mo na itanong iyan? Natatawang tanong ni Nancy. At hindi bumenta iyon kay David. Ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang umismid sa kaibigan. Bahala ka dyan. Kailangan ko pang bantayan si Harold. Isipin mo na kung anong gusto mong isipin. Bahala ka dyan. Bakit parang these days, in denial ka na? Natatawang tanong ni David bago niya sinundan si Nancy na bumalik sa kwarto ni Harold. Halos magitla silang dalawa nang makita nilang wala na ron sa loob si Harold. Kaya naman nung unay, nagpanik pa silang dalawa dahil sa takot na baka maligaw at mawala ang anak. Dali-dali nang humingi ng tulong si David mula sa security habang si Nancy naman ay hindi magkamayo sa paghanap sa anak niya sa bawat sulok ng hospital. Nakita na si Harold. Nasa garden daw at may kasamang lalaki. Balita ni David dahilan upang nagmamadali silang bumaba patungo sa garden. Dito na bahagyang nahintakutan si Nancy nang makita niya si Harold kasama ng lalaki matagal niya na rin nung huli niyang makita. Hindi ka marunong. Natatawang puna ni King sa bata bago niya marahang kinuwang kamay ni Harold ang malit na origaming ginawa niya kanina mula sa balat ng candy na kinain nila. Ganito, unahin mo muna ang katawan bago mo isunod ang pakpak. Ang hirap naman pong sundin yan, kuya. Reklamo ni Harold sa lalaki bago siya umismit. Dito na nagtamang mata nila ng nanay niya, kaya naman mabilis na siyang nagdesisyong tumayo upang salubungin ng yakap ang nanay niya. Mama! Natigil sa paggawa ng maliit ng origami si King nang makita niyang umalis ang bata sa tabi niya. Marahan niyang sinundan nito ng tingin hanggang sa nagtungo ang batang lalaki sa babaeng naroroon. Sa di kalayuan sa pwesto nila, umangat ang tingin niya sa babaeng na estatwa habang nakatitig sa kanya hanggang sa tuluyan na ngang magtama ang mata nilang dalawa. Nancy! Nagugulat na sambit ni King kasabay ng pagtayo sa pwesto niya. Mama! Tinuturuan ako ni kuya na gumawa ng maliit na bibi gamit ang plastic wrapper. Natutuwang kwento ni Harold sa nanay niya bago siya hinila ni Nancy at dinala na nga sa mismong harap ni King na hanggang ngayon ay nagugulat pa rin na makita siya sa lugar na iyon. Marami po kaming napagkwentuhan tungkol sa mga kabibi at pati na rin sa bibi. Marami pang sinabi si Harold sa kanya pero tila ba napuno ang isip niya sa katotohanan. Muli niya namang nakaharap ang lalaki minsan nang nagwasak sa kanya. Nang makalapit sila kay King ay walang ibang nagawa si King kung hindi ang mapatikim mula sa kinatatayuan niya. Kuya King, si Mama po. Mami, si Kuya King po. Tinuruan niya ako gumawa ng bibi gamit ang plastic wrapper. Bakit hindi ka nagpaalam sa akin na lalapas ka, Harold? Alam mo naman na hindi mo sa ulado itong lugar, hindi ba? Baling ni Nancy sa anak. Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Hindi naman pa ako napahamak, Mama. At saka po si Kuya King lang po ang nakasama ko nang magmula pa kanina.
Mabait po si Kuya King. Look, tinuturuan niyo po akong gumawa ng origami. At saan mo naman ako ang wrapper na ito? Kumain ka na naman ba ng candy? Isa lang naman pong kinain ko. Paano kung sumakit na naman ang tagiliran mo? Alam mo naman na bawal sa iyo yan, hindi ba? Mama. Tinatakot mong bata, Nancy. Saad ni King habang nakapamulsang nakatitig sa mag-ina. Hindi naman sumasakit ang tiyan niya, kaya okay lang yan. At isa pa. Bakit? Pati ba naman sa pagpapalaki ko ng anak ko, may sasabihin ka? Tanong ni Nancy kay King, ihilan upang mapatuwid sa pagkakatayo si King. Thank you sa pag-alaga mo sa anak ko. Kaninang wala ako. Buona na kami. Aniya bago siya umismit at hinila si Harold palayo sa lugar na iyon. Naging palaisipan para kay Harold ang inakto ng nanay niya sa harap ng lalaki. Ngunit hindi mo lang pumasok sa isip niya na questionin ito. Sa kabilang banda, wala namang ibang nagawa si King kung hindi ang mapanguso. Habang inaalala lahat ng napag-usapan nila ng batang kausap niya kanina na posibleng anak nga ni Nancy. Kung ganoon, may asawa na siya. Base po sa reports na nakalap ko, single mother po siya. 8 taon silang nanirahan sa States. 4 na buwan po pagkatapos niyang maghiwalay, sir. Sa Amerika niya rin po isinilang at pinag-aral si Harold ng preschool. Base rin sa nakalap ko, dito na sila magsisettle ng mag-ina. Sagot ng private investigator niya sa kabilang linya na marahan niyang ikinatango. May nanliligaw ba sa kanya ngayon? Tanong niya bago siya tumikim. I mean, si David, yung kaibigan niya. Sila pa rin ba hanggang ngayon? David? Already married na po si David. 5 years ago na po. Hindi sa kanya? Hindi po. Kay Belinda Ragaggio po. Belen ang nickname. Sagot nito sa kanya na marahan niyang ikinatango. May papagawa po ba kayo ulit, sir? Gusto kong halugugin mo lahat ng files na may kinalaman sa anak niya. Gusto kong alamin mo kung sinong tunay niyang ama. Utos niya bago niya pinatay ang tawag. Hindi niya may pagkakaila na magkaugali sila ng batang nag-alok sa kanya ng candy nung araw na yan sa ospital. Kamukhang kumukha niya rin ito kaya naman. Dito nagsimulang magpatong-patong ang ekspekulasyon niya sa sarili. Kung walang naging asawa o boyfriend si Nancy simula nung maghiwalay sila, mataas ang posibilidad na anak niyang bata. Marami siyang naging pagkukulang kay Nancy noon at kabilang na nga raw ng hindi nila pagkakaintindihan tungkol kay Genuine bago sila naghiwalay. Kaya naman hindi na rin siya nagtataka pa kung sakali mang buntis si Nancy noon nang umalis siya at nakipaghiwalay sa kanya. Hindi na rin siya magtataka pa kung sakali mang iyon din ang dahilan kung bakit mas pinili nitong mag-ibang bansa para mailayo sa kanyang anak na matagal niya nang hindi nakakasama. Gumawa si King ng paraan para mag-cross ulit ang landas nilang dalawa ni Nancy. At this time, nagkaroon siya ng pagkakataon para makipag-usap si Nancy sa kanya ng sapilitan. Gaano katagal balak itago sa akin ang anak ko, Nancy? Ano? Natatawa ngunit may inis na tanong ni Nancy bago siya tumuwid sa pagkakatayo. Anong sinasabi mo dyan? Wala kang anak sa akin. Matagal nang patay ang daddy ni Harold. Hindi mo ako madadaan sa maganyang palusot mo, Nancy. May private investigator ako. So, simula nung mangyari yung sa hospital, pinapasundan mo na kami? Are you for real, King? Ganyan ka talaga desperado isiksik iyong sarili mo sa amin ng anak ko? Anak ko rin si Harold, kaya huwag mong ipagkait sa akin ang anak ko, Nancy. Aniya sa ng boses, lalo na nang makita niyang bahagyang pamumula ng mga mata ni Nancy na nakapagpalambot sa puso niya. Alam ko na maraming pagkukulang ko sa inyo ng anak natin. Kaya naririto na ako ngayon, Nancy, para bumawi. Ngayong malaki na siya, hindi na kailangan ng gabay mo. Don't worry, King. Hindi naman kita pagkakaitan ng responsibilidad sa anak nating dalawa. Pero hindi ko may papangako. Matatanggap pa rin kita sa kabila ng lahat ng ginawa mo noon. Tungkol kay Genuine. Putol ni King sa kanya bago siya huminga ng malalim at marahang humawak sa braso ni Nancy na ikinataas ng kilay nito. May sakit si Genuine. Lahat ng ginawa, lahat ng sinabi niya sa iyo noon, lahat ng iyon, puro kasinungalingan lang. Dala kong reports niya, galing sa psychiatrist nila. Ibinigay ni King kay Nancy ang mga papeles na iyon at doon nagulat si Nancy nang makitang totoo ang sinasabi ni King. Madalas siya kung magkaroon ng episode ng delusions at hallucinations noon. Oo, magkaibigan kami noong una.
Dahil anak siya ng kaibigan ng mga magulang ko. Tinanggap ko rin siya sa trabaho sa kabila ng karamdaman niya. Dahil sa utos ng nanay ko. Lahat ng sinabi niya sa iyo noon, lahat ng iyon, kasinungalingan lang. Yung halik niya dati, aksidente lang iyon, Nancy. Aksidente siyang napapatong sa iyo at nahalikan ka? Natatawang singal ni Nancy sa kanya. Huwag ako, King. Wala kang maluloko rito. Meron akong kopya ng CCTV at hawak ko yun hanggang ngayon. Kung gusto mo, ibibigay ko sa yung recorded footage nang maniwala ka. Sabi ni King bago niya kinuha ang kamay ni Nancy at agad itong pinatong sa kamay ng dating asawa. Alam ko na hindi mo ako magagawang pagkatiwalaan, lalo na sa mga nangyari dati. Pero please lang, maniwala ka ngayon sa mga sinasabi ko. Nang gabi ring iyon ay, sinubukan niyang ipakita kay David ang CCTV footage na pinakita ni King sa kanya. Dito na nga siya nagulantang nang mapatunayan niyang hindi nagsisinungaling si King sa mga sinabi niya kanina. Ibig lang sabihin nito, interesado pa rin siyang patunayan ng sarili niya sa iyo, Nancy. Sabi ni David pagkatapos siyang bumaling sa screen at lumingon kay Nancy. Bigyan mo siya ng pangalawang pagkakataon para patunayan niyang sarili niya sa iyo, Nancy. Kung hindi mo siya mapapatawad, bigyan mo malang siya ng chance na makasama at makausap ang anak niya. Tulad ng suwesyon ni David sa kanya, kinabukasan ay nakipagkita si Nancy kay King kasama ng anak nila. Sobrang tuwa na naramdaman ni Harold nang sa wakas ay nakilala niya na ng personal ang daddy niya. Mas lalo lang siyang natuwa nang malaman niyang daddy niyang inalok yun ng Candy sa hospital may ilang linggo nang nakakaraan. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko, Nancy? Tanong ni King na unti-unting ikinanguso ni Nancy nang mapagtanto niyang mali siya. Huwag kang mag-alala dahil naiintindihan kita. Hindi rin naman kita masisisi kung nagtanim ka man ng galit sa akin noon. Kahit na sa akin mo gawin iyon, baka ganun din ang gawin ko. So, tatakasan mo rin ako? Oo, pero babalikan pa rin kita. Hindi ko kakayaning mawala ka ulit sa paningin ko. Kahit na galit ako sa'yo, isasantabi ko lahat ng iyon at patatawarin pa rin kita. Ganun kita kamahal, Nancy. So para bang sinasabi mo na hindi sapat ang pagmamahal ko sa'yo noon? Ganun bang ibig mo sabihin, King? Kung minahal mo talaga ako, Nancy, patatawarin mo ako. Sagot ni King sa kanya, dahilan upang umismid si Nancy sa kanya. Pero dahil alam kong si Nancy ka, alam kong mahaba-habang suyuan na naman ito. Dapat lang dahil may kasalanan ka naman talaga. Angil ni Nancy dahilan upang matawas si King. Ilang segundo pa silang natahimik bago muling nagsalita si King. Kung sakali mang malikaw ako sa iyo, susuyuin ko kayo ng anak natin. Pagbibigyan mo ba ako? Ilang segundong natahimik si Nancy bago siya bumuntong hininga. Narinig ni King iyon kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang tipid ng ngiting nag-iwas ng tingin. Okay lang, Nancy. Hindi mo naman kailangang sumagot agad. Willing naman akong... Oo. Sagot ni Nancy bago bumaling kay King na ikinatigil nito. Wala naman ako magagawa kung hindi ang tanggapin ka. Mahal kita eh. Mahal pa rin kita. Kahit na ginago mo lang ako noon, hindi na yata mawawala itong nararamdaman ko para sa'yo. Sana nga. Sabi King bago niya hinawakan sa kamay si Nancy upang higitan ito at bigyan ng isang mahigpit na yakap na ikinabuntong hininga na lang ni Nancy. Maraming salamat sa pangalawang pagkakataon na ibinigay mo. Pangako ko, aalagaan at hindi ko na kayo iiwan ng anak natin. Pangako iyan. Salamat, King. Sagot ni Nancy. Bago niya nangingiting sinagot ng mahigpit na yakap ang yakap ni King sa kanya. Simula sa araw na iyon ay ginawa na nga ni King ang pangako niya sa dalawa. Halos araw-araw niya kong suyuin ng dalawa hanggang sa unti-unti ay naghilom ng sugat na nasa dibdib ni Nancy. Hindi man naging magandang nauna nilang pagsasama, naging dahilan naman iyon upang tumibay ang relasyon at pagsasama nilang dalawa. Bandang huli ay nagdesisyon si Nancy at si King na magpakasal ulit at tulad ng ipinangako nila sa isa't isa noon, binigyan nila si Harold ng isang kumpletong pamilya. Pamilya na munting regalo ni King sa asawa niyang si Nancy. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.